Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Facto. Shoutout kay Renante Baliad. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat hindi ako nangangahas na sabihin kung gaano ako magiging matagumpay pagkatapos mag-practice ng isang beses, naniniwala ako na kung makikilala ko ngayon ang mga tagasunod ni Wang Luo, tiyak na mananalo ako ng may lakas. Tumanggo si Han Sanchen na may kasiyahan, at saka tumingin kay Liang Quan. Ngumiti si Liang Quan, okay, may mukha ako, kung nawala mo ito, kailangan mong hanapin muli, tapos na ang evening party, lumabas tayo para mamasyal. Gumagala lang daw siya, pero halatang gusto niyang hanapin ang Royal Road at mabawi ang nawalang lugar. Walang sinabi si Han Sanchen, syempre masaya siyang sinamahan, o sa madaling salita, masaya siyang makitang may nagpo-promote ng kanyang magical skills ng libre. Madali man itong gamitin o hindi, ang aktwal na labanan ay ang pinakamahusay na paraan upang magyabang. Ilang mga tao ang nagpasya, at pagkatapos kumustahin ang tea house, pumunta sila sa kalye sa labas. Ang kalye ay buhay na buhay pa rin sa oras na ito, mas masigla kaysa sa dati, at maraming mga tao na nakainom ng sapat na alak sa restaurant ay lumabas upang mamili. Magandang opportunity ito para kay Liang Quan, at syempre, magandang opportunity din ito para kay Han Sanchen. Buti na lang may dirty intentions ang magkabilang panig, pero iisa ang mga layunin nila. Sa makatuwid, halatang-halata na sa pagkakataong ito ay may ilang taong magkasamang namili, kaysa sa pamimili, ito ay higit pa sa paghahanap ng taong may layunin. Hindi nagtagal, nakita ng grupo ng mga tao si Wang Luo kasama ang kanyang entourage, na nanonood sa isang stall kasama ang ilang kasamang bisita. Sa restaurant, hindi naman masyadong nakaapekto ang conflict sa Wang Luo. Sa mundong ito, ang pagiging mayaman at makapangyarihan ay lahat, ngunit ang mismong tunggalian ay nagpapakita sa mga tao ng malaking potensyal na nakatago sa likod ng Wang Luo. Kung tutuusin, nakamit niya ang ganoong tagumpay kahit na siya ay nasa negosyo sa loob ng maikling panahon, na sapat na upang ipakita na ang taong ito ay may napakahusay na katalinuhan sa negosyo. Kaya natural, maraming tao ang handang makipagkaibigan sa kanya. Mukhang maganda ang bagay na ito. Casual na pumasok si Liang Quan sa kwadra, tila hindi sinasadya, ngunit lumingon at nakita ang daan ng Wang, at agad nanginisyan, nako, makitid ang daan sa pagitan ng mga kaaway. Little brother, binili ko ang baby mo. Nang makitang diretsyong bibilhin si Liang Quan, bahagyang nagalit si Wang Luo, Kuya Liang, binayaran ko lang ang bagay na ito. So what? I'll just back off you, naiinis na sabi ni Liang Quan. Hindi nakaimik si Wang Luo, Kuya Liang, kung hindi ako nagbayad at dumating ka mamaya at nauna kang bumili, hindi na magsasabi pa si Wang, pero nagbayad na siya, mahirap talaga akong makitungo sa iyo ng ganito. Malamig na ngumiti si Liang Quan, halika, itigil mo na ang pagpapanggap, kung ginawa mo ito noon, maniniwala talaga ako sa mga kasinungalingan mo, pero ngayon, itigil mo na ang paglalaro ng trick na ito. Medyo pangit ang ekspresyon ni Wang, kailangang sabihin na siya ay isang matandang kakilala kung tutuusin, at makikita nga ni Liang Quan ang tunay niyang kahulugan sa isang sulyap. Medyo naiinis nga siya sa routine ni Liang Quan, halatang nagustuhan niya ang bagay na ito at nakipagnegosasyon pa sa presyo sa nagbebenta sa mahabang panahon, ngunit pagkatapos magbayad ng pera, kinailangan ni Liang Quan ang unang hakbang, hindi matitiis ang bastos na ito. Sa madaling salita, si Liang Quan ay isang marangal na tao na patungo sa kapalaran, kung hindi ay matagal na siyang tumalikod sa kanya. Gayunpaman, siya ay orihinal na naghahanda para sa huling alon ng pagiging magalang, ngunit hindi niya inaasahan na si Liang Quan ay direktang magsasabi ng isang bagay na napakapangit sa isang pangungusap. Okay, Liang Quan,
Since you insist on this attitude, don't blame me for not being polite to you, okay? Not only I take a fancy to this thing first, but I also paid for it first, so I can tell you clear, if you want this thing, there is no way. Tumawa si Liang Quan, bakit, hindi ka nagpapanggap ngayon? Bahagyang nagalit si Wang Luo, lagi kang mapusok, sabi nga sa kasabihan, kung hindi mo kayang tiisin, hindi mo na kailangan pang tiisin. Wang Luo, ilayo mo yung mukha mong aso na punong-puno ng kabutihan, hustisya at moralidad, kung gusto mo ang bagay na ito, sabihin mo na lang ng malinaw at malinaw na hindi ka pwedeng sumuko, bakit kailangan mong tumayo sa pinakamataas na punto ng moralidad sa bawat pagkakataon. Tignan mo yan, tapos tatanggihan mo ulit. So, it is not unreasonable for you to successful in doing business, you will take all the benefits by yourself. I'm not afraid to tell you na ang kabaitan o sama ng loob sa pagitan namin noon ay tuluyan nang nawala simula nung nasa restaurant tayo ngayon. Ngayon ay nakikipagtalo ako sa iyo nang hindi makatwiran tungkol sa bagay na ito. Actually, gusto ko lang sabihin sa iyo na simula ngayon, magkaaway na lang tayo at walang kaibigan. Malamig na umiling si Wang Luo, inaasahan ko na pagkatapos ng labanan sa restaurant, mapapahiya ka at ipagtabuyan mo ako, at hindi may iwasang matudukan ang ating pagkakaibigan. Ngumisi si Liang Quan, sa tingin mo ay parang superior na aso, bakit sa tingin mo ay nanalo ka sa restaurant ngayon? Hindi ba totoo ito? Bakit kailangan totoo? Sa tingin mo ba may posibilidad na tinatanong kita? Pinayagan mo ako, pwede ba? Naiinis na sabi ni Wang Luo. Ngumisi si Liang Quan, mula sa pananaw ng isang tulad mo na inuuna ang interes, syempre hindi mo iisipin na gagawin ito ng iba, pero hindi ibig sabihin na imposible, paano na ang bagong paligsahan? Malamig na sumagot si Wang Luo, kailangan pa ba ito? Kapag natalo tayo, ito pa rin ang gagamitin mong dahilan, tapos gusto kong itanong, kung magpapatuloy ito, kailan ito matatapos? Habang buhay ka bang nakatali sa akin? Ngumiti si Liang Quan, I understand, it means na magpapatuloy ang competition na ito, pero kailangan mas malaki pa, di ba? Mas mabuti na ang talo ay hindi na magkakaroon ng qualifications at lakas ng loob na makipaglaban muli, di ba? Tumanggo si Wang Luo, anyway, he had the upper hand, kaya natural na nasa puso niya. Sa kanyang mga mata, pangalawang beses na lumapit si Liang Quan sa kanyang pintuan, at siya ay isang tipikal na tipong magulo. Sa makatuwid, dapat niyang turuan si Liang Quan ng ilang mga aral upang ganap na maalis ang tiwala ni Liang Quan at tapusin ang bagay na ito. Wang Luo, oo, iyon nga ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Liang Quan, sige, sabihin mo lang kung paano mo gustong maglaro. Wang Luo, medyo simple lang, sa kompetisyon sa pagitan natin, automatic na aalis ang matatalo sa sikat na tindahan, at the same time, 50 million amethyst ang babayaran niya sa kabilang partido bilang damages, what do you think? Sumimangot si Liang Quan, seryoso ka ba dyan? Ang pagdiriwang ng anibersaryo na ito ay maaaring ituring na pinakamalaking pagdiriwang sa mga nagdaang taon. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya at tinanggihan ang maraming gawain upang makilahok, ngayon na huminto sila sa kalahati, ang mga pagkalugi ay natural na magiging lubhang mabigat. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang kabayaran na 50 milyon. Ano ang ibig sabihin ng mawalan ng asawa at mawalan ng tropa? Ito na siguro. Napangiti ng masama si Wang Luo, ano? Kuya Liang, don't you dare. It doesn't matter if you don't dare. Now please just get out of the way. I will treat what just happened as nothing happened. Tumawa si Liang Quan, parang nabigyan na talaga. Kita ng mukha, sa tingin mo ba ay may kukumpara sa akin ang walang kwentang entourage mo? Okay, I will make a bet with you, tsaka para sa pagiging patas ng bet sex na ito, hinihiling ko na ang mga bisitang naruroon ay ipaalam sa bagay na ito, at ang lahat ay sumaksi na magkasama, natatakot ako na may mga taong hindi umamin kapag natalo sila. Palihim na tinanong ni Wang Luo ang kanyang mga tagasunod. Ang mga salita ng entourage ay nagpapanatag sa kanya, ibig sabihin, naniniwala siya na ang kalaban ay talagang napakalakas, ngunit hindi ito umabot sa punto kung saan maaari itong magbanta sa kanila. Sa mga tuntunin ng lakas, sila ay matatag na nangunguna. Gayunpaman,
Medyo nagulat pa si Wang Lu nang marinig niya na si Liang Quan ay nang-ahas na direktang pumayag sa ganoong kalaking taya. To be on the safe side, tumingin ulit siya sa mga followers niya. Tumanggaw naman sa kanya ang attendant na nagpapahiwatig na walang problema. Okay, yan ang nasa isip ko. Okay, you and I will work on two sides now and spread the word. In half an hour, we will compete again on the vacant playground at the end of the street, sabi ni Wang Lu. Ang naturang pribadong taya ay tiyak na hindi opisyal na makikilala ng mga sikat na tindahan, at kahit na hindi nila ito pinigilan, ito ay maituturing na isang pabor. Sa makatuwid, kung ang dalawang tao ay nais na tumaya at magkaroon ng isang tao na tumstigo, ang pinakamahusay na paraan ay hilingin sa mga bisita dito na tumstigo ng magkasama. Ang mga bisitang ito ay pawang mga dignitaryo, sa kanila na naroroon, sinong nang-ahas na hindi to pa rin ang taya. Alam mo, ang mga kahihinatnan ng pagsira sa iyong pangako sa harap ng mga bisitang ito ay higit pa sa kung ano ang natatalo mo sa larong ito sa pagsusugal. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay magdudulot lamang sa iyo na mawalan ng maraming pera, ngunit ang una ay maaaring maging dahilan upang hindi ka makahalo ng maayos sa lupong ito, o kahit na hindi ka makapaghalo. Sa makatuwid, ang kanilang presensya ay ang pinakakritikal na link sa pagtiyak ng normal na pagganap ng taya. Pagkatapos ng magkahiwalay na pag-promote ng dalawang tao, napakaganda ng epekto. Unang-una, gustong-gusto ng lahat na panoorin ito dahil sa kilig. Pangalawa, at ang pinakamahalagang punto ay ang nakaraang salungatan ay nakaakit ng maraming atensyon ng mga tao. Ngayong nabalitaan nilang may continuation ang story, natural na nagsimulang manood ang lahat, mas masigla pa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng panonood ng isang pelikula at panonood ng isang serye sa telebisyon ay ang pelikula ay maaaring isang eksena lamang na lubos na nagpapasaya sa iyo na panoorin ito, ang sumasabog na punto ng serye ay maaaring hindi kasing tindi ng pelikula, ngunit maaari itong patuloy na magbigay sa iyo ng mga kawili-wiling bagay upang panoorin at bigyang kasiyahan ang iyong gana. Kaya nga, makalipas ang kalahating oras, maraming tao ang nagtipon sa bakanteng bukid sa dulo ng kalye. Ang mga nakakita noon ay natural na darating, ngunit ngayon kahit na ang mga hindi pa nakakita nito, karamihan sa kanila ay sumugod pagkatapos marinig ang balita. Mabilis na napuno ang lugar, at maraming tao ang naglipat ng kanilang mga dumi, handa nang panoorin ang palabas. At habang lumilipas ang panahon at umabot sa punto, sa wakas ay lumitaw ang dalawang bida ng magkasama. Darating, darating, darating sila. Ngayon, may magandang panoorin. Isang grupo ng mga tao ang labis na nasa sabik at gustong panoorin ang kaguluhan, kung tutusin, kahit anong level nila, halos magkapareho sila. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang mataas na uri ng tao o isang mababang uri ng tao, ang kaguluhan ay hindi mawawalan ng interes sa mga tao. May mga taong nagsimula pa sa pagsusugal. Sa 2 at 3, bawat isa ay nagiging bankero, na binibilang-bilang isang maliit na taya at empatiya. May first mover advantage ang Wanglo, kaya itong wave, kailangan nating bumili ng Wanglo. Oo, ang gap sa hard power ay ang gap, kaya niyang laruin ang kahit anong gusto niya. Isang grupo ng mga tao ang tumango at hindi tumutol. Gayunpaman, medyo iba ako sa iyo, para sa akin, gusto kong bumili ng Liang Kuanying. Pagkasabi niya nun ay agad siyang tinawanan. Brother, although I also know that people like you are definitely not short of money, but, malaki ang pagkakaiba kung kapos ka sa pera at kung paano ka maglaro. Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi pwedeng maging dahilan para maging tanga ka. Ngayon lang natalo si Liang Quan, anong gagawin niya para manalo? Isang grupo ng mga tao ang halatang labis na hinahamak ang desisyong ito, sa kanila, ito ay medyo kahindek-hindek. Gayunpaman, hindi iyon naisip ng taong iyon. Lahat, naguguluhan ka, hindi mo ba napansin na may ilang tao pa sa paligid ni Liang Quan ngayon? Halatang ibang anggulo ang nakikita ng taong iyon kaysa sa iba, ang nakita nila ay normalisasyon, ngunit ang nakita ng taong iyon ay si Han Sanchen at iba pang sumusunod kay Liang Quan. Sa pangkalahatan, kapag natalo ka, talo ka. Alam na alam ng mga tao sa kanilang katayuan ang mga aktwal na pagkakaiba, kaya malamang na hindi sila magkagulo. Ngunit biglang naglunsad ng pangalawang pag-atake si Liang Lu, na nagpapakitang maaaring may backup plan siya, lalo na kapag maraming tao sa likod niya. Pagkatapos ng paalala niya,
Napansin ng mga tao sa paligid niya ang ganoong detalye. Kuya, anong ibig mong sabihin? Malamang ay humingi ng tulong si Liang Quan sa isang eksperto pagkatapos ng kanyang pagkabigo. You see, that man is young but has extraordinary temperament. Although he looks very low-key, I believe that the more low-key a person is, the more capable he is. Although totoong ang valid ang sinabi mo, one question is, gaano kaya katangkad ang binatang iyon? He may be very powerful, I believe, but he is not powerful enough to allow the subordinate ni Liang Quan to be able to do it in just a short time. Will it soar to the sky within 2 hours? Ito ay talagang isang malaking problema. Dapat mong malaman na kahit na ang isang dalubhasa ay mag-recruit ng mga alagad upang tulungan siyang umunlad, kakailanganin pa rin ng oras at proseso. Para makabawi sa puwang sa antas na ito sa loob ng 2 oras ay halos isang pantasya. Hindi nagalit ang lalaki at ngumiti, ano ba? May kasabihan nga na may mga tao sa labas ng mundo at may langit sa labas ng mundo. Maaring limitado ang ating kaalaman at hindi natin masasabi ng sigurado, nakahanap nga ba si Liang Quan ng ekspertong makakakumpleto sa bagay na ito? Sa huli, wala lang, katuwaan lang ito, so what can I do if I take some money to try this kind of experience? Akala ng iba ay may katuturan ang kanyang sinabi, kaya nakipagpustahan sila sa kanya kung hindi sila kapos sa pera. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang kanyang sinabi ay kalokohan lamang, at siya ay pangunahing nakatuon sa mga bagong ideya, tsaka kung may pera ka, gusto mo laging magsaya, bulaklak. Ang mga dealer ay mabilis na napuno, ngunit kahit na mayroong maraming mga lihim na dealers na nagbubukas sa lahat ng dako, ang mga pagtatapos ay halos pareho. Bumibili pa rin ng Wang Luiying ang karamihan, dapat meron sa side ni Liang Quan pero kung tutuusin wala naman masyadong baliw, na ganyan kaya natural konti lang ang tumataya. Sa field, nasa stage na sina Wang Lu at Liang Quan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!